Pwede rin pala ito. Sinubukan namin gumawa ng uling gawa sa balat ng palay o ipa, rice husk briquettes. Paano ba namin ito ginawa? Yan ay papakita namin sa inyo ngayon. Ito po yung nagawa namin kahapon. Po, naluto po namin kahapon. Durugin lang po natin yan. Yan lang po. Magiging gato na po siya. Mas pino na po. Ayan na po. Pino na po siya. Siya po pala, mukhang marami lang po yan. Pero nasa 3 kilo lang po yan. Ayan po. Up next po, magtutunaw po tayo ng cornstarch. 3 cups po ito ng cornstarch. Lawin na po natin yan. 3 cups po ng tubig yun, nilagay ko. Lulutuin po natin yan. So mag-add pa po ako ng additional 3 cups po ng tubig. So bali 3 cups po ng cornstarch, 6 cups po ng tubig. Lulutuin po natin yan hanggang sa parang maging lugaw po. O yung maging parang pandikit. Yan po kasi magsisilbing binder natin. Lagi nyo po nga haluin para hindi po mag-settle sa ilalim yung cornstarch. Ayan na po. Nag-start na po siyang magbuo-buo. Or maging parang paste. Kapag malapot na po siya, tulad po nito, okay na po yan. Siya po pala, yung apoy ko po nito ay mahina lang po ha. Hindi po dapat malakas ang apoy. Yan na po. Pag-ahaluin po natin itong nagawa namin na paste, tsaka po yung nadurog namin na CHR. Yan. Mix po natin yan. Maya po kapag medyo malamig na po, kakamayin na po natin yan. Dapat po mamix na masyado. And then wag nyo rin po susubrahan ang cornstarch. Kasi kapag sobra po ang cornstarch, magiging po yan mausok. Tsaka po pala, pwede po kayong gumamit ng tapioca starch o kahit po ng harina. Pwede po yan. Sapol ka nga mama ng isang bilog. Yan, dapat po yung nabibilog na natin. Ganyan po. So okay na po ito. Ready na po yung para ihulma. Kuha lang po tayo ng konti. Maninipis lang po yung gagawin namin. Maliliit lang po para po mabilis matuyo. So, mga kalahati lang po nito. Ayan. And then isiksik po natin yan. Kasi po ito, mas siksik na siksik po, mas maganda po, mas matagal pong maabo. Then itulak po natin. Ito po yung magiging result niya. Then ito po, ready na po ito para patuyuin po o ibilad sa araw. Ito po yung lahat ng nagawa namin. Ito na po siya. So patuyuin po namin ito 2 to 3 days po. So ito po, kung machine po ang gagamitin, mas maganda po ano. Mas siksik na siksik po talaga. Mas matagal pong maabo yan. So ito po, manual lang po yung gawa namin ha. Ito na po yung mga napatuyo namin na uling gawa sa ipa o balat ng palay or rice husk briquettes. Ito na po siya. Tingnan po natin kung mababasag po. Yun. Tigas na po siya. Tuyo na po. Pwede na po itong gamitin. Ito po yung pampaamak natin ito. Yan po yung ginawa kong pampaamak. Yan, sa gitna. Yan. Wait na po natin na magbaga. Sa umpisa po, mahina pa po ang apoy niyan. Pero once na kumalat na po yung apoy niyan, malakas na po yan. Ito na po. Kalat na po yung apoy niya. Tuloy-tuloy na po yan. So yun lang po. Yun po yung aming uling na gawa po sa balat ng palay. Bye bye!